Hello, kamusta na tayong lahat? Patuloy tayong laging magpe-pray kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ na bigyan tayo ng kalakasan sa araw-araw dahil mahina tayo, hindi natin lahat kaya. Hindi natin kaya ang mabuhay dito sa mundong ito. Mahirap mabuhay sa mundong ito, no? Nadadalian ba kayo? Nadadalian ba kayo? Di ba hindi? Marami tayong mga trials, temptations. Paglabas mo lang sa bahay mo, makaka-experience ka na agad ng ng mga nakakatakot na mga nakakatakot, di ba? Kasi hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa atin. Pero magpipray tayo kay Almighty Father na i-guide tayo sa lahat. At ang will niya ang masunod sa buhay natin. Okay? Nandito na tayo sa sa Hebrews chapter 5 kasi last time 2 chapters ang binasa natin. Magbabasa ulit tayo ng Bible, ha? Asa na kayo sa Bible pag nagbabasa kayo? Hingin natin yung guidance niya, Almighty Father din. Sa kahit anong ginagawa natin, kahit sa pagbabasa ng Bible, hingin natin ng guidance ng Almighty Father na bigyan niya tayo ng wisdom and knowledge. Ibibigay ni Almighty Father yung wisdom and knowledge na yun. Dahil alam niya na yung salita niya ang gusto nating pag-usapan at intindihin. Diba? Di ba nakalagay sa Bible yon? Sa James chapter 1 verses 5 up to 8. If any of you lack wisdom, let him ask of God that giveth to all men liberally and upbraideth not, and it shall be given to him. But let him ask in faith, not wavering. So kung kailangan natin ng wisdom na maintindihan ng Bible, request tayo kay Almighty Father at we should ask Him by faith, at saka yung faith natin hindi nagpa-falter or nagwa-wave or paiba-iba. Dapat pag nagkaroon tayo ng faith kay Almighty Father, dire-diretso yung talagang tiwala, okay, yung trust natin nasa Kanya, hindi nagpa-falter. Diba? Gaya sinabi niya dito sa James chapter 1 verses 5 to 8. At saka yung knowledge and wisdom, basahin natin dito sa Proverbs chapter 9 verse 10. Instruct the wise and they will be wiser still. So yung mga wise, pag in-instruct mo yon, magiging wise pa sila lalo. Teach the righteous and they will add to their learning. Yung diretsong matuwid na sumusunod kay Almighty Father, mas madadagdagan pa ang kanilang kaalaman. The fear of the Lord is the beginning of wisdom and knowledge of the Holy One is understanding. Ulitin ko ha. The fear of the Lord is the beginning of wisdom and knowledge of the Holy One is understanding. So, ang beginning ng wisdom ay ang magkaroon tayo ng takot kay Almighty Father. Kasi pag may takot tayo kay Almighty Father, ibig sabihin may respeto tayo sa Kanya. Di ba sa mga magulang natin may takot tayo? Ibig sabihin may respeto tayo. Mataas ang tingin natin. Ganun ang gusto ni Almighty Father kasi tatay natin siya. Irespeto natin siya. Magkaroon tayo ng takot sa Kanya na hindi tayo gagawa ng masama. Kasi, yun ang beginning ng wisdom. At saka yung knowledge of the Holy One is understanding. Mas malalim yung wisdom and knowledge kasi yung wisdom, alam mo lang sa mind mo, okay? Pero yung wisdom, it's an application na of your knowledge. Pwede ka nang mag-desisyon ng maayos sa tulong ni Almighty Father kasi meron ka ng wisdom.
wise ka na. No? Yun yung difference nun. Kaya tayo, bilang isang Kristiyano, hindi lang tayo nag-grow spiritually, nadagdagan yung knowledge natin, pati yung wisdom natin. Nadadagdagan lahat ng aspeto ng buhay natin na nakatuon kay Almighty Father. Kasi diba, yun ang fruit, hindi fruits yung ano ng Holy Spirit, gifts of the Holy Spirit, wisdom, knowledge, tsaka speaking tongues, prophesying, discerning of spirits, translation of the speaking in tongues, healing, at saka meron pang isa, nakalimutan ko, healing, at saka ano nga ba yun? Gifts of the Holy Spirit, miracles. Ayun, miracles. Yung miracles, hindi lang yun yung nabago yung parang magic, no? Hindi ganun yun. Yung miracles is unti-unti yun na nababago ang buhay natin. Nagkakaroon ng milagro sa buhay natin. At saka yung healing, hindi lang yun physical healing, spiritual healing, psychological, emotional. Okay? Punta tayo dito sa Hebrews chapter 5. Every high priest is selected from among the people and is appointed to represent the people in matters related to God, to offer gifts and sacrifices for sins. So yung mga high priest, pinipili sila sa among the people, sa mga tao. Okay? Pinipili ang high priest. Ina-appoint sila ni Almighty Father. Sila ang nagre-represent sa mga tao pag kailangan ng mga tao ng tulong para kay Almighty Father. Yung mga high priest ang nagre-represent sa tao kay Almighty Father. Hindi yung high priest, hindi siya yung representative ni God. Okay? Kundi yung high priest, siya ang representative ng mga tao kay Almighty Father. Kasi may napakinggan ako ng bata ako no, na ang high priest, representative ni God sa tao. Hindi, baliktad. Yung high priest, ang representative ng tao para makalapit kay Almighty Father. Intindihan niya, magkaiba yun. Okay? Kasi yung mga high priest, sila ay nag-offer ng gifts and sacrifices for sin to the Almighty Father. Dahil yung mga high priest, pag may kasalanan tayo, lalapit tayo sa high priest, representative natin ng high priest, nung time nitong kila Moses, sa Old Testament, nag-offer ng mga animals at saka ng mga fruits para i-offer kay Almighty Father para mawala ang kasalanan natin. Yun ang ginagawa ng high priest. Representative sila ng mga tao. Kaya nga, di ba, meron silang ephod, nagbibihis sila ng mitre, nagbibihis sila ng robe. Kasi nga, paglalapit sila kay Almighty Father, dapat malinis sila. Dala-dala nila ang pangalan ng 12 tribes of Israel, magkabilang shoulder nila. Kasi nga, sila ang nagbubuhat sa mga tao papunta kay Almighty Father. Naintindihan na natin, ano? O, ngayon ko lang din naintindihan. Verse 2, He is able to deal gently with those who are ignorant and are going astray, since He Himself is subject
to weakness. So yung mga high priest na yon, kaya niyang makipag-deal sa mga tao, doon sa mga walang alam, kasi kahit siya mismo kasi weak siya, yung high priest. Okay? Weak ang high priest. So ibig sabihin, hindi infallible ang high priest. Weak siya ang high priest. Akala niyo high priest dahil high, gano'n. Hindi. Siya ang representative ng tao kay Almighty Father. Dala-dala niya yung kasalanan ng mga tao. Ino-offer niya kay Almighty Father, nagkakaroon tayo ng burnt offering, sinner's offering, gano'n. This is why he has to offer sacrifices for his own sins as well as for the sins of the people. Kaya yung high priest, nag-offer din siya ng sacrifice kasi makasalanan din siya, yung high priest. Kita natin dito sa Bible. Makasalanan din ng high priest, kaya nag-offer din siya para sa kanyang sariling kasalanan, pati na rin sa kasalanan ng mga tao. Okay? Yun ang high priest dito sa Bible. Ang kay Almighty Father na description. And no one takes this honor on himself, but he receives it when called by God, just as Aaron was. So ito, talagang ina-appoint ito ni Almighty Father. Walang makakaalis sa kanya. Pag sinabing ikaw ang high priest, ikaw ang high priest. Walang makakaalis. Walang makakatanggal ng ganong honor sa kanya. Kasi siya ang itinalaga ni Almighty Father. Gaya ni Aaron. O, ulitin ko so yung high priest may kasalanan din. Okay? Mahina rin siya. Weak din siya. Pero siya ang itinawag ni Almighty Father para i-gather yung mga tao, kung may kasalanan ng mga tao, sa kanya lalapit, sabay-sabay silang mag-o-offer ng sacrifice kay Almighty Father, pero yung high priest siya ang representative ng mga tao kay Almighty Father. In the same way, Christ did not take on himself the glory of becoming a high priest, but God said to him, "You are my son, today I have become your father." Yung galing sa Psalm chapter 2 verse 7. Nag-quote si Paul. And he says in another place, "You are a priest forever in the order of Melchizedek." Galing naman yan sa Psalm 110 verse 4. Nag-quote si Paul ulit. Kaya nga itong si Jesus Christ, ang nagtalaga sa kanya na high priest is si Almighty Father. Sabi ni Almighty Father sa kanya, "You are my son. Today I have become your father." And he says in another place, "You are a priest forever in the order of Melchizedek." So si Jesus Christ, priest siya forever. Forever, ibig sabihin, walang ending. High priest, walang ending. Forever na high priest. Si Jesus Christ, siya ang nagdadala ng kasalanan natin kay Almighty Father. Okay? During the days of Jesus' life on earth, he offered up prayers and petitions with fervent cries and tears to the one who could save him from death, and he was heard because of his reverent submission. So si Jesus Christ, nung nandito siya sa lupa, lagi siya nagpe-pray kay Almighty Father. Umiiyak siya ng malakas na iyak. Syempre pag umiyak ka, may luha ka. Yung totoong yung talagang puso niya durog na durog. Yung puso ni Jesus Christ, kasi nga sa hirap ng kasi responsibility niya ang mga tao. Kaya he offered up prayers and petitions with fervent cries and tears to the one who could save him from death, and he was heard because of his reverent submission. Kasi mabait si
Jesus Christ, sinusunod niya lahat ng gusto ni Almighty Father. Kaya, dinidinig ni Almighty Father ang panalangin ni Jesus Christ. So, si Jesus Christ, na nandito sa lupa, God treated Jesus Christ like us. Kailangan na Jesus Christ umiyak para dinggin siya ni Almighty Father. Gaya natin, kailangan nating magsumamo kay Almighty Father. Napagdaanan ni Jesus Christ yun. Magsumamo. Manikluhod kay Almighty Father. Kahit anak siya ni Almighty Father, natuto siya. Natuto siyang sumigaw ng pag-iyak ng todo, gaya natin. Kaya lalo naging humble. Si Jesus Christ, humble na siya, righteous siya, mas lalo pa. Kaya umiiyak siya para i-save siya sa death. Kasi tao si Jesus Christ, nandito siya sa lupa. Nasasaktan siya pag nasugatan siya, di ba carpenter siya? Nagkakaroon siya ng kalyo, nagkakaroon siya ng splinter pag gumagawa siya ng mga kung ano-anong upuan. Pag nagbubuhat siya, napapagod siya pag nagbubuhat siya ng mga kahoy. Nagugutom din siya. Na-experience niya lahat yun. So, yung mga na-experience natin ngayon, na-experience ni Jesus Christ yun. Son though he was, he learned obedience from what he suffered. So, nag-suffer din si Jesus Christ. Kahit na anak siya, nag-suffer din siya. Nagutom siya, wala rin siyang matirhan. Parang tayo rin. Mas nakakaawa pa si Jesus Christ. Okay? Kasi, mag-isa lang si Jesus Christ. Tayo, nakakasama natin yung magulang natin dito sa lupa. May mga kapatid tayo. Si Jesus Christ, parang feeling na itinapon siya, gano'n, dito sa lupa. Mag-isa lang siya. Kahit Diyos siya, holy siya, nandito siya, nag-iisa siya. Naranasan niyo na ba yun? Yung ganong feeling, na kahit maraming tao, feeling mo mag-isa ka lang. Ganon si Jesus Christ. Kaya lalo siya natuto. Nag-suffer siya. Walang nakakaintindi sa kanya pag magsasalita si Jesus Christ. Malalim magsalita si Jesus Christ. Walang nakakaintindi sa kanya. Kahit nga lang, di ba yung mga parable na sinasabi niya, walang nakakaintindi sa kanya. Nahihirapan malalim mag-isip si Jesus Christ. Ang kasama niya, yung mga angels si Jesus Christ, ni Almighty Father, kinakausap siya. Simula sa pagkabata. Pero hindi niya nakakasama. Okay? Hindi niya nakakasama. Parang tayo. Si Almighty Father, nakakausap natin pag mag-pray tayo. Pero hindi natin nakakasama. By faith, natin nakakasama si Almighty Father, nakakausap natin siya. Ganon din si Jesus Christ. By faith niya nakakausap si Almighty Father. Kaya natuto siya. And once made perfect, he became the source of eternal salvation for all who obey him. And he was designated by God to be high priest in the order of Melchizedek. Ang dami pinagdaanan ni Jesus Christ.
Kung tayo, magreklamo tayo, no? Ang dami ko, Lord, pinagdaanan. Mas lalo na si Jesus Christ, mas marami siyang pinagdaanan. Kaya wala tayong karapatang magreklamo. Meron ba diyang pinanganak sa kulungan ng hayop? Meron ba dyan sa inyo? Kaya si Jesus Christ, walang tunay na nakakaintindi sa Kanya. Si Almighty Father lang. Kaya mas lalo yung napamahal si Almighty Father sa Kanya. Kasi si Jesus Christ, sinunod niya si Almighty Father. Umiiyak si Jesus Christ. Meron ba sa inyo dyan na pinako? Iniwan ng magulang, ng mga kaibigan, tapos ipinako. Tapos inantay natin ng 3 days na namatay, tapos nabuhay. Wala, di ba? Si Jesus Christ lang yon. Wala nang iba. Kaya siya ang ating high priest. Siya ang ginawang high priest ni Almighty Father. He was designated by God to be high priest in the order of Melchizedek. Sino ba si Melchizedek? Si Melchizedek, sa Old Testament siya, King of Salem siya, high priest siya, na doon nag-offer si Abraham ng 10% ng kanyang mga naging, kumbaga parang nag-gain na 10, yung lahat ng mga nag-gain niya, yung 10% nun, binigay niya kay Melchizedek, high priest, king of Salem. King of Salem, ibig sabihin, king of peace, si Melchizedek. Hindi binanggit sa Old Testament kung saan galing si Melchizedek. Pero, yung gaya nga ng pinag-usapan natin dati, na ang Book of Genesis, sinulat yon ni Moses, 40 days and 40 nights niya kasama si Almighty Father. Kinikwento sa kanya ni Almighty Father ang lahat. Hindi na inelaborate ni Almighty Father kay Moses kung ano ang nangyari kay Melchizedek. Basta yun lang ang sinabi niya na si Melchizedek ay high priest, king of Salem, at nagbigay si Abraham doon ng 10% ng kanyang lahat na mga naging gain nung panahon na meron siyang na kaaway na isang lugar si Abraham. Okay? So yung tithe na yon, yung 10% na yon, sa high priest yon ibinigay. Ngayon, ang high priest natin ngayon, si Jesus Christ. Up to now. Forever kasi siyang high priest So yung 10% natin, hindi lang 10% yun, buong buhay natin. Sa high priest ibibigay kay Jesus Christ, hindi sa leader ninyo. Lagi ko lang nire-reiterate para alam ninyo. Na ang 10% sa high priest yon. Since wala nang ang high priest ngayon, dahil si Jesus ang high priest ngayon, hindi lang 10%, buong buhay na natin. Hindi lang material things, kundi ang pagkatao natin. Ituloy natin. We have much to say about this, but it is hard to make it clear to you because you no longer try to understand. Sabi ni Paul. Marami siyang dapat na sabihin tungkol dito, pero hindi na natin naiintindihan. Sabi ni Paul. Sabi niya dito, in fact, though by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you the elementary truths of God's Word all over again. Sabi ni Paul.
Sabi ni Paul, dapat ngayon, mga teachers na kayo, marami na kayong alam tungkol kay Jesus Christ, saka kay Almighty Father. Pero nangangailangan pa rin kayo ng tao na may magtuturo sa inyo ng mga bagay na mga basic. Uulitin na naman ba natin yon yung mga bagay na basic? Itinugtog ni Paul, you need milk, not solid food. Anyone who lives on milk, being still an infant, is not acquainted with the teaching about righteousness. Masakit ito, no? Naintindihan niyo ba ibig sabihin nito? Sa verse 13, anyone who lives on milk, being still an infant, is not acquainted with the teaching about righteousness. Hindi niya pa rin alam ang tungkol sa righteousness, ang pagiging correct sa paningin ni Almighty Father. Kasi ang kailangan niyo pa rin, milk. Wala pa rin kayong alam, hindi niya naiintindihan. Dapat ngayon teacher na kayo, pero ngayon kailangan niyo pa rin ng milk para kayong mga babies. But solid food is for the mature, who by constant use have trained themselves to distinguish good from evil. So dapat ngayon, yung mga matured, solid food na dapat ang kainin. Okay, or yung spiritual food natin, solid food na. Hindi lang milk. Kasi pag solid food na or mature na tayo as followers of Christ, alam na natin ang i-distinguish ang good from evil. Marunong na tayo mag-decide sa mga bagay-bagay tungkol kung ano ang good at kung ano ang evil. Hindi na tayo babalik pa na parang milk yung tungkol sa basic, kundi dapat malalim na ang pagkakakilala natin kay Jesus Christ at kay Almighty Father. Ano ba yung distinguish good from evil? Di ba nabanggit natin ito ay gifts? Isa sa mga gifts of the Holy Spirit. Dapat may gifts na tayo ng Holy Spirit. We should distinguish good from evil. Di ba isa yun sa gifts of the Holy Spirit? Ito balikan natin So dapat may gifts of the Holy Spirit na tayo. Balik tuloy tayo sa 1 Corinthians chapter 12 verse 10. To others He gives the power to do miracles. To others He gives the ability to prophesy. To others He gives the ability to tell the spirits apart. To others, to tell the spirits apart. Ibig sabihin, alam mo na kung ang spirit na yon, if it's good or if it's evil already. Dapat alam na natin. To others, He gives the ability to speak in different kinds of languages they had not known before. And to still others, He gives the ability to explain what was said in those languages. All the gifts are produced by one and the same Spirit. He gives gifts to each person just as He decides. So, pag spiritually matured na tayo, alam na natin to, meron na tayong mga gifts of the Holy Spirit. Hindi lang tayo yung parang infant na uulitin na naman natin yung basic. Dapat malalim na ang pagkakakilala natin kay Jesus Christ at kay Almighty Father. Gaano ba natin kalalim ang pagkakakilala kay Jesus Christ at kay Almighty Father? Walang makakasagot kasi hindi ko kayo maririnig. Kung spiritually matured na tayo, Christians, balibalik na rin man ang Bible, alam natin, makikita natin sa Bible, yung sagot, ibibigay ni Almighty Father, kasi bibigyan niya tayo ng wisdom, isa sa mga gifts of the Holy Spirit yun. Balibalik na rin man ang Bible, alam natin, kaya nating sabihin sa tao. Hindi tayo magkakaroon ng
insecurity na hindi ko makakapag-share sa mga tao kasi may kulang ako ng gano'n, ng alam ko lang yung basic. Kailangan natin matuto. Kailangan tayo maging matured spiritually. Kaya nga, may mga tao na the first will be the last and the last will be the first. Kasi may mga tao na kahit bago pa lang sila na Christian, sinisik na agad nila si Almighty Father. Hinahanap nila yung totoo. Pero meron sa atin na matagal na tayong Christian, pero hindi pa rin natin alam. Basic pa lang din ang alam natin. Kaya pinagsasabihan tayo ni Paul, dapat sa ngayon, alam na natin. Hindi ko alam kung nasaan na kayo na stage ng life nyo or stage ng spiritual life ninyo. Hindi ko alam. Pero dapat nagmamature tayo as Christians. Kagaya nga, di ba, nung may Christian, sabi ko, gusto ko mag-share ng Bible, gusto ko mag-aaral ng Bible. Ang sabi sa akin ng Christian na yon, huwag ka mag-aaral ng Bible, baka maano ka, maligaw ka. Hindi alam ng Christian na yon, na nasa Bible, na paghihingi ka ng knowledge and wisdom, ibibigay sa inyo Almighty Father. Hindi niya alam yon. Ba't ganon? Hindi niya alam. Ibig sabihin, kailangan niya matuto. Dahil si Almighty Father, siya nagbibigay ng wisdom and knowledge sa atin. Pantay-pantay tayo sa paningin niya. Kung yung leader ninyo, maalam sa Bible, maraming alam sa Bible, matured na sa Bible, matured kay Almighty Father sa Christian life niya, tayo rin, pwede rin. Okay? Kasi pantay-pantay tayo eh. Babae ka man o lalaki, nakalagay, di ba, bantay-pantay tayong lahat sa paningin ni Almighty Father? Isang example na isang pagiging mature na Christian. May hiniling ka kay Almighty Father. Hindi sa ibinigay ni Almighty Father. Maiintindihan mo kung bakit hindi. Lahat nasa Bible, maiintindihan mo. Malalaman ng puso mo, maiintindihan mo siya, makakausap mo siya, madidistinguish mo yung good spirit and bad spirit, madidistinguish mo yung mga tao. Dito na tayo sa Hebrews chapter 6, no? Therefore, let us move beyond the elementary teachings about Christ and be taken forward to maturity. Maging mature na tayo. Yung mga elementary teachings about kay Jesus Christ, oo, namatay siya sa cross, binigay niya ang buhay sa atin para tayo maligtas. Yon ang basic. Doon nakasalalay ang ating spiritual life, pero ang ating doon nakasalala yung ating yung faith, okay? Pero dapat lumalalim ang pagkakakilala natin kay Jesus Christ, hindi lang sa ganon. Ituloy natin na, and be taken forward to maturity, not laying again the foundation of repentance from acts that lead to death and the faith in God, instruction about cleansing rites and laying on of hands, the resurrection of the dead and eternal judgment, and God permitting, we will do so. It is impossible for those who have once been enlightened, who have tasted the heavenly gift, who have shared in the Holy Spirit, who have tasted the goodness of the Word of God and the powers of the coming age, and who have fallen away, to be brought back to repentance. To their loss, they are crucifying the Son of God all over again and subjecting Him to public disgrace. Since mature na tayo spiritually,
yung mga decision making natin. Dapat nakafocus kay Almighty Father. Yung mga desisyon na alam natin na makakasama sa atin o mabuti sa atin, alam natin. Kasi, naranasan na natin yung heavenly gift. Naranasan na natin magkaroon ng Holy Spirit. Naranasan na natin yung kabaitan ni Almighty Father, yung salita niya. Naranasan na natin yung power of God in our lives. Ngayon, pag nagkasala ulit tayo o nagkakamali tayo ng mga decision making, dahil nga baby pa lang tayo or milk pa lang ginagamit ang iniinom natin, sabi ni Paul, nawawala tayo sa tamang landas. Kaya pag nawawala tayo sa tamang landas, ang nangyayari ngayon, parang ipinapako rin natin si Jesus Christ on the cross all over again. Napapahiya si Jesus Christ sa buhay natin, napapahiya. Ganyan ba ang mga Kristiyano? Ganyan ba ang mga Kristiyano? Bisa mo may mga taong gano'n na hindi sila Christian. Tapos tayo, as Christians, nakakagawa tayo ng mga mali na mga desisyon. Sasabihin nila, ganyan ba ang Kristiyano? Napapahiya si Jesus Christ. Ipinapako rin natin si Jesus Christ on the cross. Land that drinks in the rain, often falling on it, and that produces a crop useful to those for whom it is farmed, receives the blessing of God. But land that produces thorns and thistles is worthless and is in danger of being cursed. In the end, it will be burned. So tayo, bilang Christian, di ba, nagkaroon parable of the sower, yung nagkakwento si Jesus Christ, yung parable of the sower. May mga seeds na napunta sa kalye, sa mga babato, sa mga mabababaw na lupa, tapos sa ilalim may bato. So, hindi nagkaroon na magandang bunga yon. Ngayon, bilang tayo, isang Christian, dapat maitanim tayo sa magandang soil para yung magkaroon tayo ng bunga na maganda. Hindi tayo nakakahiya. Ulitin ko, the land that produces thorns and thistles is worthless and is in danger of being cursed. In the end, it will be burned. Hindi tayo mawala sa tamang landas. So, wag tayo makiayon sa mundong ito. Maging iba tayo. Kasi pag nakiayon tayo sa mundong ito, tayo mismo ang mapaproduce ng spiritual life natin, thorns and thistles, worthless and danger of being cursed. In the end, it will be burned. Tayo. Kaya yung decision making natin, ayusin natin, i-inline natin kay Almighty Father. Mahirap, no? Kasi everyday may mga nakakausap tayo ng tao na may mga bad spirits sila. Tapos ang time na yon, mahina tayo. Tumatalon sa atin yung mga bad spirit, nahahawa tayo. Kaya dapat lagi tayong malakas. Hingi natin ng kalakasan ni Almighty Father at saka ni Jesus Christ. Para yung bunga ng spiritual life natin maganda, hindi tayo maitapon at masunog. Di ba, alam mo, pag may mga ka-business dealings kayo,
Minsan nasasabihin, bawasan natin ng ganyan, yung item na yan para lalong lumaki ang kita natin. Tama ba yun? May mga Christian, o itago natin ng mga sibuyas sa malapit na ang Pasko. Baka may mga Christian dyan na nagtatago ng sibuyas para pagdating ng Pasko, mataas ang value ng sibuyas. Pagiging Kristiyano ba ang tamang decision ba yun? Ini-enable natin yung ibang mga tao na gumawa ng mali. Tapos tayo, nakikisali rin tayo. Matured Christian ba ang tawag doon? Kailangan pa rin natin ng milk, no? Pag ganun, milk pa rin ang kailangan natin. Pag may nakita kayong tao na Christian kaya, no? Ay, mayaman tong taong to, dito to sa harap. Tama bang decision yun? Pag mayaman, aayusin yung trato ninyo. Pag mahirap, hindi. Baby pa rin tayo kung ganon. Yung trato natin sa tao. Hindi tayo lumalago spiritually. Kasi ang utos ni Almighty Father, mahalin natin lahat ng tao, pantay-pantay ang turing natin. Pero hindi din, di ba? Hindi niyo pantay-pantay. Nakakapunta ako doon dati sa mga congregation, hindi pantay-pantay ang tingin nila sa mga tao. Pag nakita nila na pangit ang damit, hindi pa papasukin. Nakakita na ako ng ganon. Pag nakita nila na, po kasi sila mayayaman eh. Nakapasok na ako sa Christian organization. Malaking Christian organization yun. Mayayaman ang mga tao doon. Lahat sila, makikita mo. At pakikita mo ron, yung mga Christian na hindi mayaman, naawa ko. Madidistinguish mo kasi makikita mo kasi sa pananamit, sa actuations. At saka yung trato, no, halimbawa, uy, ang laki, ulitin ko, uy, ang laki na binigyan ng tithes ng ganito, ibe-bless siya ni, ibe-bless siya ni Almighty Father, ang laki ng tithes na binigay niya. Pero pag mahirap, maliit lang ang tithes na binigay niya, no, oo nga eh. Pero pag yung malaki ang tithes na binibigay or pera sa congregation nyo, talagang pinaglalandakan ninyo, no? Sinisigaw pa ninyo. Para yung ibang mga tao magbigay ng maraming pera sa inyo. Baby pa rin tayo. Christian baby pa rin tayo pag ganon. Kasi doon tayo nakatingin sa material things eh. Kung anong binibigay sa inyo, doon pa rin tayo nakatingin eh. Kahit yung tao na nagbigay ng tithes na yun, example, divorce siya, no? Tapos nag-asawa ulit ng bata, gano'n. Gano'n ang istorya kasi. Pero tanggap niya, no? Pero yung nahiwalay na mag-asawa, kahit nagbubugbugan, hindi pwede, kailangan magsama yan dahil pinagsama ng Diyos, hindi pwedeng magkahiwalay. Gano'n na sasabihin ninyo. Kasi hindi masyado siya mayaman. Na-experience yun. Pero pag mayaman, ito divorce to, okay to, tanggap natin to, ang laki ng tayo sa binigay nito, pinagpapala to. Ang ganda-ganda ng anak niya. Paano kung pangit yung anak? Ganon. Paano kung hindi malaki ang binigay na tithes? Anong gagawin ninyo? Hindi niyo ba i-acknowledge dun sa harap ng mga tao? Wala akong narinig na ina-acknowledge. Meron tayong kapatiran dito na nagbigay siya. Hindi siya masyadong mayaman. Okay lang. Pero nagpapasalamat tayo kay Lord dahil nagbigay siya. Hindi, no? Mas gusto nyo yung malaki ang ibinigay. Yun ang parang mas ipinipush nyo na isabi sa mga tao.
na pagsikat, naging Christian, o sikat, naging Christian na ma-attend to dito sa amin, mas yun ang ipinipush nyo na parang yun ang nagiging poster face ng ano ninyo, ng congregation ninyo. Pero pag mahirap, hindi natin muna lalagay yung pag mahirap or hindi masyadong kilala. Wag muna siya, hindi siya kilala eh. Ayaw na niya, no? Pag gusto niya, pag sikat, no? So, pag ganun ba tayo? Matured ba tayo spiritually? Hindi mo kasi kilala yung tao kung baka yung tao na yon na hindi sikat, mas ano yon, mas mature yun kaysa sa pinupush nyo sa congregation ninyo. Naintindihan nyo ba ako? Or kung sa business, no, sasabihin ninyo, Sunday, dapat nandito kayo sa church, uma-attend kayo. Pero, alam ko, merong uma-attend sa inyo, bukas lahat ng tindahan niya pag Sunday. So, double ano, no? Ano man tawag doon? Double yung decision making ninyo. Pag mayaman, okay lang. Pero pag mahirap, hindi, sara mo na yung tindahan mo. Ano na yan? Wag na. Double, ano ang tawag doon? Double... Parang doble kara, ganon. So, matured ba tayo pag ganon? Hindi, di ba? Pantay-pantay ang tingin natin sa tao. Pero naiintindihan ko kayo dahil may mga tao na kahit malilit na, kasi nakaranas na ako, kahit maliit na tao, pantay ang tingin ko. Pero, nangaabuso rin eh. So, pare-pareho lang talaga ang tao. Mayaman, na mahirap, nangaabuso talaga. Bigyan mo naman ng kabaitan ng loob, ipakita mo si Jesus Christ, mangaabuso talaga. Pero, wag tayong magbabago. Dahil si Jesus Christ, hindi siya nagbabago kahit na inalipusta siya. Kasi nag-away kay Jesus Christ, no? Yung nag-abandon sa kanya, yung nagpapako sa kanya sa krus. All sector ng society yon. Mayaman, mahirap, pinapako siya sa krus. All sector ng society yon. Ganun talaga ang tao. Pero kahit ganun ang ginawa kay Jesus Christ, naging matatag si Jesus Christ, mahal pa rin niya ang tao. Gagayahin natin si Jesus Christ. Pagsasabihan natin yung tao na nagkasala, para alam niya na mali ang ginawa niya. Pero kahit makinig yung tao na yon o hindi, wala ka ng responsibility doon kasi pinagsabihan mo na. O, tuloy na natin ano. Verse 9. Even though we speak like this, dear friends, we are convinced of better things in your case. The things that have to do with salvation. God is not unjust. He will not forget your work and the love you have shown Him as you have helped His people and continue to help them. Alam ni Almighty Father, yung ginagawa nating pagtulong sa mga tao na pantay-pantay, alam ni Almighty Father yun. Hindi mababaliwala yung mga bagay na ginagawa natin. Faithful si Almighty Father sa atin. Tayo hindi faithful sa Kanya. Pero siya, faithful siya sa atin. Tuloy natin. We want each of you to show this same diligence to the very end, so that what you hope for may be fully realized.
We do not want you to become lazy, but to imitate those who through faith and patience inherit what has been promised. Kahit may mga tao na ano sa atin, yung nadi-disappoint tayo, ituloy pa rin natin ang ginagawa nating tama sa paningin ni Almighty Father. Hindi mababaliwala ang ginagawa natin. Lagi nakatingin si Almighty Father sa atin. Nakikita niya yung yung pagod natin at hirap natin. At saka yung pagmamahal na pinapakita natin sa Kanya. Hindi mababaliwala yun. Basta magpatuloy lang tayo sa paglilingkod sa Kanya. Tuloy natin. When God made His promise to Abraham, since there was no one greater for him to swear by, he swore by himself, saying, I will surely bless you and give you many descendants. And so after waiting patiently, Abraham received what was promised. Si God, pag nagpa-promise siya, tinutupad niya. Kaya nag-promise siya sa sarili niya, kasi wala nang greater pa kay Almighty Father, kaya nagpa-promise siya sa sarili niya. I-bless niya si Abraham, padadamihin niya yung descendants. Noong unang panahon, yung mga pinaka-treasure na kino-consider is yung mga descendants, no? Alam niyo yun, di ba? Kaya nga, di ba, pinapromise ni Almighty Father kay Abraham, padadamihan ko yung mga anak mo. Marami dito sa Old Testament na nagsasabi na binabanggit, isa lang ang anak niya, nalulungkot siya, wala siyang anak. Kasi nga, yung anak is treasure natin. Yun ang nagpapatuloy ng lineage natin. At kailangan ni Almighty Father yun dahil yung mga create niya na mga flames of fire in heaven, kailangan mailagay sa lupa. Di ba nasa Bible na tayo ang flames of fire? Kailangan maibaba tayo sa lupa para matuto tayo. Tapos pag natuto na tayo, dadalhin tayo ni Jesus Christ sa Kanyang kaharian, magre-reign tayong kasama niya. Kaya, ganun ang ginagawa ni Almighty Father. Pinapadami niya ang tao sa mundo kasi yung mga tao na yon magkakaroon ng pagkakataon na mag-reign kasama ni Jesus Christ sa langit. At saka, yun ang tinatawag na treasure ni Almighty Father. Tayo ang treasure niya. Kaya nga, lagi niyang sinasabi, padadamihin ko ang lahi mo. Kasi nga, tayo ang treasure ni Almighty Father. Tayo ang treasure niya, kaya niya pinababa si Jesus Christ para ma-save tayo. Pero anong ginagawa natin? Puro kalokohan ang ginagawa natin. Mababa ang tingin natin sa sarili natin, kaya kung ano-ano na pinagagagawa natin sa buhay natin, ano? Pero si Almighty Father, treasure niya tayo. Kaya nga niya gustong padamihin ng mga tao, ng mga descendants. Sa ngayon, di ba, yung China, ang dami nila, di ba? Kaya nga powerful country sila sa ngayon. Okay? Kasi ang dami nila. Isang tao lang daw na magkaroon ng $1 o ilan na yon. O di ang dami nila, mayaman sila. Yung ibang mga nation, hindi na naiisip yun ang ginagawa nila. Family planning ba ang ginagawa nila? Hindi naiisip ng ibang mga nation yun. Pero yung China, naisip nila yan, kaya dami nila, di ba? Sila ngayon yung yung mga soldiers nila, pag nakipaglaban ngayon sa buong mundo, talo kasi ang dami nila. Kaya nilang sakupin ng buong mundo.
Nabasa ko ngayon, ang pinakamadami na ngayon, hindi na China, India na. Naungusan na ng India. Marami na rin tao sa India. Kaya yung mga tao, treasure tayo ni Almighty Father. Kaya nga, gusto niya tayong padamihin dito sa lupa para pagdating natin sa langit, marami tayo, happy family tayo. Ito rin natin, sa verse 16. People swear by someone greater than themselves, and the oath confirms what is said and puts an end to all argument. Because God wanted to make the unchanging nature of His purpose very clear to the heirs of what was promised, He confirmed it with an oath. Kaya nag-promise si Almighty Father. Yung mga tao, di ba, pag nagpa-promise tayo, o promise, nagpina-promise ko to kay Almighty Father, ganun ang promise, di ba? Kasi nga, greater than us si Almighty Father. Di ba, pag yung sa husgada or sa mga judge, meron kayong pinapakita na libro, tapos nag-oath kayo na you will tell the truth and nothing but the truth. So swear to God. Di ba may mga ganan? Kasi nga, si Almighty Father yun. Na pinaka highest sa atin lahat. Because God wanted to make the unchanging nature of His purpose very clear to the heirs of what was promised. He confirmed it with an oath. God did this so that by two unchangeable things in which it is impossible for God to lie. Impossible para kay God na magsinungaling. Hindi siya nagsisinungaling. Truthful si Almighty Father. Truthful ang tatay natin. Kaya tayo, bilang mga anak niya, dapat maging truthful din tayo. We who have fled to take the hold of the hope set before us may be greatly encouraged. We have this hope as an anchor for the soul. So yung hope natin, yung promise ni Almighty Father, gagawin niya yon. Yun ang oath niya eh. Doon natin panghawakan. Lord, promise mo, Lord. Almighty Father, promise mo. Hindi mo kami pababayaan. Ingatan mo kami. Ginagawa ni Almighty Father yun. Kasi alam niya na nagpa-promise. Yung promise niya, ginagawa niya. Tayo lang ang hindi sumusunod. Yung faith lang natin ang nagpa-falter. Yung faith natin kasi paiba-iba. Yung isip kasi ng tao, paiba-iba dahil makasalanan tayo. Pero si Almighty Father, constant siya, na totoo siya, na truthful siya sa atin. Ituloy natin, We have this hope as an anchor for the soul, firm and secure. So firm and secure, yung promise ni Almighty Father. It enters the inner sanctuary behind the curtain, where our forerunner, Jesus, has entered on our behalf. He has become a high priest forever, in the order of Melchizedek. O binalinggit na naman si Melchizedek as the high priest. Si Melchizedek, nawala na siya, nandun lang siya sa Genesis, Book of Genesis, and nabanggit siya ni David sa Book of Psalms. Tapos dito na nga sa Hebrew nabanggit ni Paul. High priest natin, si Jesus Christ, siya ang ating forerunner. On our behalf, representative natin si Jesus Christ kay Almighty Father. Kaya nga si Jesus Christ ang mediator natin kay Almighty Father. Wala nang iba. Si Jesus Christ, ang high priest, siya ang representative natin kay Almighty Father. Okay? Hindi baligtad. Si Jesus Christ ang representative ni Almighty Father para sa atin. Hindi. Si Jesus Christ ang representative natin para kay Almighty Father para malinis ang kasalanan natin. Pwede tayo makalapit kay Almighty Father dahil si Jesus Christ ang nagtanggal ng kasalanan natin. Ganon ang high priest.
representative ng mga tao. Ang high priest hindi representative ni God yon. Yung high priest representative ng mga tao. Kaya yung time ni sa Old Testament, yung makasalanan ang mga high priest. Hindi sila, may tawag dun eh. Hindi error-free ang mga high priest sa Old Testament. So since si Jesus Christ ng high priest natin, walang kasalang nagawa sa Jesus Christ. Ngayon may mga tinatawag di ba na priest, high priest. Makasalanan yon. Okay? At hindi sila ang representative ni God. Kundi representative sila ng mga tao kung sila ang high priest natin. Pero hindi. Ang high priest natin, si Jesus Christ, hindi makasalanan. Si Jesus Christ ang high priest natin, hindi kailangan ni Jesus Christ ang representative. Kasi kung sino man ang gagawa na representative ako ni Jesus Christ, ba't ka magiging representative ni Jesus Christ, makasalanan ka? Tao ka lang din. So sa highest level na tayo lalapit kay Jesus Christ, hindi natin kailangan ng mediator. Si Jesus Christ, ang ating mediator kay Almighty Father. Kasi baka sabihin nyo, tayo, tapos kailangan natin mediator para kay Jesus Christ, tapos si Jesus Christ mediator kay Almighty. Walang ganon. Ha? Tayo, tapos ang mediator natin si Jesus Christ, tapos yung Almighty Father. Ganon. Hindi yung mediator, parang may mediator, tapos hanggang kay Jesus Christ, tapos kay Almighty Father. Hindi ganon. Tayo, mediator natin si Jesus Christ, tapos yung Almighty Father. Kasi yung iba ang layo eh. Mediator nila, ang dami nilang prosesong pinagdadaanan, ang daming taong na mga nawala na sa mundo na to, na sinasamba, tapos may isa pang isasambahin na babae, tapos saka pa kay Jesus Christ. Hindi ganon. Tayo, tapos kay Jesus Christ. Dahil si Jesus Christ ang mediator natin eh. Siya ang high priest natin. Siya ang representative natin kay Almighty Father. Naiintindihan na natin? Ngayon ko lang din naiintindihan. Sabay-sabay tayong natututo. Hindi ako angat sa inyo, pantay-pantay lang tayo. Pantay-pantay tayong mahal ni Almighty Father. Kung ano ang nalalaman ko, ganun din ang nalalaman ninyo. Dahil mahal tayo ni Almighty Father, isisik natin siya. Truthfully, wholeheartedly. At maging mature tayo sa pagde-decide ng mga bagay-bagay. Para maganda ang spiritual life natin, hindi tayo maitapon. Yung maganda yung tubo ng spiritual life natin, hindi mapapahiya si Jesus Christ. Hindi natin siya ipapako uli dahil sa mga kalokohan na ginagawa natin. Although may minsan nagkakaroon tayo ng blunders, no? Hindi maiwasan dahil tao lang tayo. Pero luhod agad tayo kay Almighty Father. Hingi tayo agad ng tawad. Tayo tayo sa pagkakalugmok natin. Hingi tayo ng tawad, lumuhod tayo, magmakaawa tayo kay Almighty Father. Papatawarin niya tayo. Kasi promise niya yun eh. Promise niya na mamahalin niya tayo, iingatan niya tayo. Promise yun ni Almighty Father sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Kaya pinadala niya si Jesus Christ para sa atin, para ma-save tayo sa sobrang pagmamahal niya sa atin. So naka 2 chapters tayo ngayon. Nagpapasalamat ako kay Almighty Father sa pagmamahal niya sa atin. Hindi niya tayo pinababayaan. Lagi tayo magpe-pray. Magbabasa ng Bible. At kung may mga nagkasala sa atin, patawarin natin sila. Kaya ni Jesus Christ.
Dahil si Jesus Christ, ang high priest natin, wala nang iba. Siya lang nalapitan natin. God loves us all so much. Thank you.